Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon, dumating na yung ating bagong alaga. Kahapon pa ito dumating, pero doon ko muna sa bahay pinatulog. Ito na sila mga ka-farmers. Ito yung 3-week-old. Then ito naman dalawa, mayroon more than 1 week old. Then mayroon week old mga ka-farmers. Papakawalan natin doon sa kanilang kulungan. Habang naghahanda si Brad ng pagkain ng ating mga alaga, gagawa naman ako ng diskarte para doon sa ating kulungan. Ba't ka lumulusot? Diyan ka muna, mamaya na. Yung ating mga heritage chicken, mga pasaway. Kita nyo naman, yung kulungan ng ating duck, pinasukan nila. Wala pang pagkain, naghahanda pa. Oops. Mga pasaway, mga farmers, mababa lang yung kanilang pagitan, kaya nakakalipad sila, nakakapunta. Pero pagdating sa net, mataas ito mga ka-farmers. Hindi kayang makalipad palabas. Kaya ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng division sa taas. Lalagyan natin ng net. Kasi kita nyo naman mga ka-farmers, yung kulungan ng ating mga Peking duck, dyan sana natin ilalagay. Pinasok nila. Para sigurado na hindi sila makakapasok sa kulungan ng ating Peking duck, kasi baka tukain mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, hindi na makakapunta doon sa kabila yung ating mga heritage chicken. Dito lang sila. Maganda talaga pag nakahiwala yung ating mga heritage chicken mga ka-farmers. Maliwalas, hindi na ganun kagulo. Yung isang black Australorp, ba't nandiyan ka? Punta ka doon. Yan. Ito yung aking ginagawa mga ka-farmers. Yung ating mga Muscovy duck at saka native chicken, gutom na rin. Ayusin ko lang to, yung net na ito. Tapos papakawalan na natin yung ating bagong alaga. Sarap tingnan mga ka-farmers. Dahan-dahan natin na i-improve yung ating munting farm kahit na busy tayo. Pagkatapos natin dito, pupunta kami ni Brad doon sa ating ginagawa na i-open na bagong negosyo. Para sa ating mga ka-farmers, pinapanawagan ko yung mga may experience, may idea about sa agribit na tindahan. Patulong ako mga ka-farmers paano ba mag-order, kumuha ng supplier, kasi gusto ko yun ang pasukin. Dahil nga meron din tayong mga alaga, kailangan natin ng pagkain, feeds ng ating mga alaga, at saka nagbibenta din tayo ng mga feeds para hindi na tayo bumibili sa iba. Yan ang sa inyo. Huwag ka nang humabol.
Para yan sa mga native na manok. Doon muna kayo. Hahabol pa. Mga gutom na rin. Dito Brad, lagay mo muna dito. Dito. Dabos. Oh. Lagay mo muna at saka hugasan mo yung ano. Hugasan mo yung kainan nila. Diyan muna sila. Yan ang palaging ginagawa Brad. Kailangan malinis palagi yung kanilang hapagkainan. Bilisan mo Brad. Baka pagbalik mo wala na. Grabe oh. Lakas kumain ng puno ng saging. Semi-organic lang yung ating ginagawa. Ito na yung ating mga alagang Peking duck mga farmers. Papakawalan na natin. Na Brad, ready na? Ready na yung kulungan? Yung mga heritage chicken mga farmers. Iwan ko kung nangingitlog yan. Naiinitan siguro dito sa labas. Pero umaga pa naman mga farmers. Ginagawang tambayan yung ating pugad. Baka mamayang hapon may itlog na yan. Merong isa na namatay mga kaparmers. Yung pasobra kung tawagin. Ito yun namatay, pinagkapak-apakan. Dahil ito, hindi ito nakakalakad. Pasobra lang ito mga kaparmers. Katulad nito ayan. Ganyan siya yung kanyang liig. Kumbaga damage siya mga kaparmers. Binigay sa atin. Pero ito mga kaparmers, maganda yung pangatawan yan. Ito lang yung dalawa. Kaso yung isa hindi kanaya. Kasi kahapon hindi ito nakakalakad. Sabi ng ating pinagbilhan, libre lang yan. Pasobra. Ayan ganyan yung kanyang leg. Pag nabuhay yan, pwedeng katayin. Ito malalaki na mga farmers. 3-week-olds. Gaganda. Papadamihin natin ito. Yan mga farmers. Pinakawalan na natin. Saya-saya nila. Para sa mga Tagalite, mga farmers, within 6 months to 8 months, magkakaroon na tayo ng binta na Peking duck mga farmers. Sa mga gustong magkaroon, pwede tayo magbinta para sa inyo. Ito mga kaparmers, paghihiwalayin natin yung mga malalaki. Dito tayo, dito. Ay, grabe, laki nito. Parang gansa. Kung napapanood nyo yung vlog ni Agritrish, dito sila umasinso sa pagbibinta ng Peking duck mga kaparmers. Dahil nga 2 months, aabot na siya ng 2 kilo. Parang maliit na, no? Maliit ba? Okay na. Ito kayo, mga malalaki dito. Sa kabila yung mga baby lang. Dito na yung mga malalaki. Mailap. Ito, grabe, ang laki. Dito.
Grabe ang ilap nito. Malaki ka na. Dito ka nararapat. Ayan mga kaparmers, dalawang grupo sila. Ito yung mas malaki, katamtaman lang para hindi maapakan. Ito yung isang damage mga kaparmers, pero kumakain naman. Sana mabuhay, walang mamatay. Yung isa ibang kulay oh, para siyang puti. Pero ang kulay naman talaga nito, puting-puti pag lumaki. Tatlong grupo yung ginawa ko. Malalaki, katamtaman, at saka yung pinakamaliit. Nilagay ko dito sa isang box para hindi mamatay, hindi maapakan. Ito sila maliliit mga kaparmers. Para sigurado mabuhay, nilagay ko sa isang karton dito rin sa loob ng kanilang temporary na kulungan. Kasi pag lumaki na, papakawalan na natin dyan. Muscovy duck sana dito, kaso ayaw kong muna ilagay dito. Diyan muna sila kasama ng ating mga native chicken. Kasi baka awayin yung ating mga Peking duck. Yung ating heritage chicken, hindi na makakalipad papunta dito sa loob. Maayos na oh, meron ng net.